Yun lang naririnig ko. It is now is called blessed Yes evening po. ko, Ate Mega. Praise God sa buhay ng bawat isa. Shout out muna sa bawat isa. Siblings for Christ, tatlo. Sa akin yung isa. Apat na. 1, 2, 3, 4. Sis Abby, Sis Bianca, Sis CM, Sis Fems, Flor de Lisa, Sis Honey, Sis Aimam, Ate Christina, Sis Lovelyn, dalawa, Ate Marife, Mother Marclos, Sister Miley. Yon, praise God po sa bawat isa. Pag naririnig po, pag hindi po ako naririnig, i-ano niyo po, i-chat niyo po diyan. Ang ating topic ngayon is pride is the enemy, a will of Satan. So, ang tindi ng topic, siyempre, kasi pag ganitong topic, kailangan ipag-fasting. Kaya nag-fasting tayo ng social media fasting. Pagbalik ng social media, yung sa ibang phone ko, hindi na ma-install yung Facebook at Messenger. Kaya itong isang pan na lang ang gamit ko ngayon. At praise God, yung mga outline mamaya, ipapasa ko na lang. Aayusin ko muna, hindi siya ano. Sa gabing ito, makinig tayo sa salita ng Lord na ibababa ngayon at alam ko merong i-impress ng Lord sa atin ngayon na matindi. Kaya makinig po tayo. Before that, ano muna tayo, mag-pray muna tayo. Sige. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, Lord God. At ikaw, Panginoon, ang tunay na madakila, Lord Jesus. And Lord, ikaw, Panginoong tunay na Diyos. At I rebuke all kinds of evil in Jesus' name. Spirit of pride out, cash out in Jesus' name, Lord Jesus. And yung enemy pa mo, Panginoon, na kalaban namin, which is Satan, we trample, Panginoon, in Jesus' name. Lord, sa mind, sa heart, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, may gagawin ka, Panginoon, sa bawat isa, O God. I ask your wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God. At Lord, sa'yo ko pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Hindi po ako, Panginoon, makita nila, Panginoon, bagkus ikaw, Panginoon, ang marinig po, Panginoon, audible voice mo, Panginoon. And Lord, ang ibababa mong salita, Panginoon, ngayon ay ma-filter, Panginoon, kukunin namin, Panginoon, yung galing sa iyo, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na tunay, Panginoon, nagpapabago po sa amin. Thank you, Lord. Bless your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And praise God po. So, pride is the enemy. Tapos, I will of Satan. Yung 5 will of Satan ang itatopic po natin. Before that, yung pride, ina-acronym ko siya. Yun, na ano nyo ba, familiar ba kayo sa poster? Yung ano yan, yung sa sabon na pride. So, pride is the enemy. Mamaya isa-isa po natin itatackle yung PRID. So meaning, una sa lahat, i-define po natin yung meaning of pride, tapos yung enemy. So meaning ng pride is inordinate self-esteem and unreasonable conceit of one's own superiority in talents, beauty, wealth, accomplishment, rank, elevation in office. Mababasa po natin yung sa Proverbs 16 and Daniel 4. So mapagmataas, inordinate self-esteem, tapos may superiority sa sarili. Sa Greek word is hubris, a dangerous overconfidence. Grabe, dangerous overconfidence sa sarili. Haughtiness. And pride is a self-worship and self-preservation at all costs, and people-pleasing, arrogant, mayabang, self-anointed, grabe, pride. So it is a spiritual sin. Spiritual sin belongs to the 7 deadly sins. So ano yung mga yung mga belong sa 7 deadly sin? Nandiyan yung gluttony, yung matakaw, yan yung wrath, kasama ba ang wrath? Sloth, then itong pride. So nakakamatay na kasalanan, kasama siya.
sa seven deadly sin. Inflated sense of one's accomplishment. Puro ako, acomology, pride, mapagmataas. Sabi ni C.S. Lewis, a proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Mapagmataas ka na yan. Akala mo ikaw na yung pinakamataas. Pero hindi mo nakikita na meron pa palang mas mataas sa'yo, which is si God. Tapos yung mga people, dinadown mo na sila. Yung mga bagay na nakaangkla sa'yo. Mayaman ka pero maramot ka. Hirap nun. Mapagmataas sa sarili. So, saan ba tayo, hindi na tayo tumitingin sa ating pinanggalingan. So, sa secular, syempre sa kahirapan, then kung ano-anong mga sitwasyon natin ngayon, saan ba tayo nanggaling, nagmula, saan ba tayo galing? Syempre sa Lord. Christians believe that pride is a sin because it is a lie. It convinces people that they are better than they are. That they are better than God made them. Ako. Puro ako na lang. So pride leads to arrogance. Mayabang ka na. Siyempre, wala na tayong humbleness. Away from humility and connection with their fellow men. Dati nung wala ka namang perang, dami mong palakaibigan ka, pero nung nagkapera ka, boom, naging mayabang at hindi nakilala yung mga kaibigan na siyang tumulong sa'yo. Pride. Grabe, pride ang cause niyan. Pride also quote as the disease of me. Sakit ko, disease of me. Hindi po yan yung fried chicken, kaya ka may sakit. Hindi po yan, disease of me. Pride, self-esteem, self-respect. Proverbs 16:18 sabi dyan, pride goes before distraction, a haughty spirit before a fall. Ayun, na natin yung pride. Ngayon naman yung enemy. Sabi dito, enemy, a foe, an adversary, a private enemy is one who hates another. Sa Latin is inimicus, wishes him injury or attempts to do him injury to gratify his own malice or ill will. In theology, the enemy is the devil. Hindi yung anak mo, asawa mo, kaibigan mo, hindi, kundi si devil, si Satan ang kaaway. Hindi po yung mga tao, kundi spiritual ang mga kaaway po natin, mga demonic forces, mga demons. In Greek is estroi, one who hates. Sabi nila, love your enemy. Iba po yan, iba po yung context po niyan. Love your enemy, sige, mahalin mo si Satan, tignan natin. Hindi po yan yung context ng love your enemy. Parang parang sa commandments ni God yan. Ano na tayo? Pride. Ngayon naman, alamin natin sino ang cause ng distraction, ano yung mga pagbagsak, paano siya bumagsak, ano yung kalooban niya. Siyempre pag may kalooban ka, kalooban ni God, kalooban ni Jesus, may kalooban din si Satan, matindi si Satan eh. May kalooban din siya. 5 I wills of Jesus, Satan, mamay itatakil po natin. Kalooban ni Satan. Una, sino si Satan? Dati, syempre, si Satan is Lucifer dati kasi sa Isaiah 14:12, mababasa po natin yan. Siya si angel cherubim.
means shining one or star of the morning. Napakagandang angel si Lucifer. Shining one or star of the morning, kinukuha din to kay God. Si Lucifer, ito rin yung ano niya, yung identity niya. Lucifer, nung angel siya, angel cherub. Pero nung na-fall, dahil sa pride na yan, Satan na ang pangalan. So, angelology, tinatakil dyan is doctrine of angels, Satan, and demons. So, kasama si Satan kasi angel siya dati. Kaya angelology yung pag-aaral sa mga angels, sa mga Satan at demons. The Satan is the primarily witness to the reality and existence of Satan. Indeed, yung existence ni Satan is not experience or sensational stories. Pero ito ay testimony of scripture. Naitala po talaga na merong Satan sa Bible. Sa Old Testament, sa New Testament, meron po yan. Nag-i-exist si Satan sa Genesis 3:15 pa lang, sa yung serpent na tinempt si Eve, siya pa rin yon. Sa Job 2:1, siya yung nag-accuse kay Job. Sa 1 Chronicles 21:2, si Satan, lead David, etc. At marami pang ibang naitala sa Bible na nag-i-exist siya. So names of Satan, ikukan ko na lang mamaya doon sa group, yung names of Satan. Andyan yung name niya is Satan, Devil, Evil One, Great, Red Dragon, Servant of Old, Abaddon, Apollyon, Adversary, Beelzebul, Belial, God of this world, Prince of the power of the air, Enemy, Tempter, Murderer, Liar, Accuser. At nandyan yung mga meaning and citation niya. Ipapasa ko mamaya pag tapos natin. So, 5 wheels of, yung names of Satan yon sa group chat mamaya. 5 I wills of Satan. Pride is the enemy. Yung kalooban ni Satan, i-discuss natin. Hindi natin ipinopromote ang gawain ni Satan, kundi pag-aralan at para maging aware tayo sa mga ginagawa niya sa atin. So, ginagawa niya sa atin bilang Kristiyano, kaya mag-ingat. Sabi nga niya sa John 10:10, the devil, the thief, which is the devil, does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that will may have life. Yung life na is Zoe life, a real and genuine life, and that he may have it more abundantly, a superior in quality. John 10:10, minsan, yung iba, pag hindi po natin binasa lahat, so sa devil yan, John 10:10, boom! Pero pagdating ng pag binasa natin, nandyan din si God na nagsasabi, I come para bigyan kita ng sapat na buhay, na sapat sagana at buhay, sabi niya. Yung context ng kanya, yung sapat saganang buhay, the Zoe life or the eternal life, the abundant life, which is the eternal life. Hindi yung abundant na mayaman ka sa mundo. Hindi po yun. Kundi yung eternal life na sinasabi diyan. So, John 10:10, mas marami kasi diyan kung ni Satan talaga to thief. The thief is to kill, to destroy, to steal. So there is something very important for you to know para before tayo mag-proceed. Sabi ni Jesus sa Luke 10:18-19, I saw Satan fall like lightning from the heaven, boom, bumagsak. Behold, I give you the authority to trample on serpent and scorpions over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Binibigyan pala tayo ng authority to trample serpent, mga demonic forces. We have the power to fight the enemy para hindi tayo masaktan. Luke 10:18-19 po yan. Before we go sa will ng Panginoon, syempre kailangan natin i-accept and receive the power of God. Kasi kung wala kang faith, hindi strong yung faith mo, boom, yung Satan nandyan na.
So ngayon pa lang mga kapatid, may tactics na si Satan, si Taning. So testimony ko lang nung nag-aaral po ako ng School of Discipleship and Mentoring sa physical since Icon yata year 2019. So physical study po namin. Ang topic po na is demonology. Tapos yung mga classmate namin nagsigawan na kasi may mga personal doon as in talaga nagsigawan sila. Tapos yung topic namin is about demons, ganyan. Tapos yung teacher namin binasa na lang kasi nga sobrang haba din after ng work, doon yung pag-aaral namin about demons. Ganun pala pag pinapag-aralan mo si demons, si Satan, may pag-atake rin siya kaya maging aware po tayo sa magpabalot po tayo ng banal na espiritu ng ating Panginoon. The Lord speak to Satan about this. Sa Ezekiel 28:14 to 17 sabi niya, "You were the anointed cherub who covers. I establish you. You were on the holy mountain of God. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity." Yung iniquity dyan is sin, was found in you. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. Ezekiel 28:14 to 17. Si Satan ang tinutukoy ni Lord dito sa Ezekiel 28:14 to 17. When original created by God, Lucifer, like everything else God created, was perfect. Grabe pala ang kay Lucifer. Tapos ganun lang ang niya, bagsak niya is pride. Not only that, he seemed to have been especially beautiful. Talagang maganda po talaga si Lucifer. Grabe siya. Grabe yung kaakit, marikit na tinatawag. The anointed cherub who covers indicate that Lucifer held a position of superiority over all the other angels, being the anointed cherub. Anointed cherub. Si Lucifer dati speak of the highest position among the cherubim. The praise that covers, yung praise that covers this is tell us that the cherubim overshadow the Ark of the Covenant. A position next to the presence of God, yung Ark of the Covenant, shadow of the Ark of the Covenant. The perfection of Lucifer is again stress. There was no defeat in him until he chose to sin. Choose niya na magkasala. He liked everything God created was perfect. So, si Lucifer, si Devil, ngayon Satan na siya. Sabi niya diyan sa Isaiah 14:12 to 4. I will ascend, yan yung I will of Satan. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high. Si Satan, grabe no. From this passage, mga kapatid, nakikita po natin description of the original fall of Satan. We learn much about him as a person. He was the anointed cherub who had a special place next to the throne of God. Because of his special place and his extraordinary beauty, he was lifted up with pride. This caused him to rebel against God and to be judged for his sin. Of course, he become an enemy of God and our enemy also. Never forget that we have power over all his power. Luke 10:18-19 na diniscuss natin kanina. Trample the enemy ngayon pa lang in our mind. Palayasin natin. Cash out. Kung ano man mga pinapa-insert ng kaaway sa iyo ngayon. Pride, spirit of pride in Jesus' name. Out. So ang 5 will of Satan is isaalang-alang natin yung ito na 5. Matatagpuan po natin yan sa Isaiah 14:13 to 14. So yung pride dyan, lagyan natin ng acronym. Letter P, excuse me, inom lang ako saglit, grabe. Letter P is position.
Then katumbas ng will ni Satan is, I will ascend into heaven. Aakyat ako sa langit. Position. Gusto ni Lucifer na umakyat sa langit. Ninanais niyang sakupin ang pinakamataas na langit, magsiyasat at tumagos sa kaharian ng walang hanggang Diyos. Gusto niyang magkaroon napakataas na posisyon. Letter P, position. Yung will niya is, I will ascend into heaven. Position minsan mga kapatid, dahilan kung bakit ang isang tao ay pumabagsak. Gusto nilang gamitan ang posisyon nila to practice boastful. Maging mayabang ako, nasa posisyon ako, dapat ako masisunod. Ito ang inaasam-asam ni Satan. Ang iba sa atin, aminin naman o hindi, position po talaga ang hinahangad po natin. Sa work, pag nasa posisyon na, nagiging mayabang na. Position, letter P, I will ascend into heaven. Number 2, yung R dyan, rule. Ang katumbas niya ay, I will exalt my throne upon the stars of God. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ang posisyon at paglilingkod ni Lucifer sa harap ng trono ng Diyos ay hindi sapat. Nais niya ang isang trono kung saan maaari niyang gamitin ang pangwakas na otoridad at gumagawa ng mga desisyon na nauukol sa hukbo ng mga anghel, ang mga bituin ng Diyos. Nais niyang mamuno sa lahat ng mga anghel. Ginawa siya ng Diyos na isang napakataas na anghel, ngunit ninais ni Lucifer na lalong dakilain. Hindi siya nasisiyahang sumikat bilang bituin sa umaga. Gusto niya pa ng sumikat ng bilang bituin ng mga bituin. Grabe, walang contentment. Talagang gusto niyang mag-rule ng mas mataas pa. Hindi, wala siyang contentment sa sarili. Gusto ko pa yung pinakamataas. Kung meron pang pinakamataas sa mga mataas, gusto niya yon. Hindi siya nasisiyang sumikat bilang bituin lang. Gusto niya sumikat bilang bituin ng mga bituin na may kinang at higit sa lahat ng iba pang mga bituin. Ganon si Satan, rule. I will exalt my throne above the stars of God. Minsan, nagro-roll na tayo, tapos wala tayong contentment, gusto natin mas mataas pa, hinahangaan pa. Gusto mo, more appreciation, more of me. Ganun tayo minsan. Be aware mga kapatid. Yung I dyan is idolize. Siyempre yung will ni Satan is, I will sit also upon the mount of the congregation. Umupo din ako sa bundok ng kongregasyon. Ninanais niyang maupo o mauluklok sa pinakamataas na lugar kung saan ang lahat ng mapagtitipon ng anghel ay nagpapasakop sa kanya. Idolo niyo ako. Dapat, dito, ako ang iniidolo niyo, hindi si God. Ganyan si Lucifer. Gusto niyang maging sentro ng atensyon. Gusto niyang maging idols ng lahat. Idolo ng lahat. Sinong iniidolo dito? Pwedeng papunas. Naging santo tuloy. So, ikaw kapatid, maging aware tayo. Dapat ang iniidolo natin is si Lord. Hindi yung mga bagay, hindi si Satan, hindi yung mga bagay na nakaangkla sa'yo, ang idols mo. Kundi si Lord lang. So, I dyan idolize, I will sit also upon the mount of the congregation. Halos pare-parehas yung puro fan talaga to. Grabe, ako, cosmology. Number 4, malapit na po tayo. Dazzling. Extremely bright. Gusto siya yung mag-shine. Dazzling. Extremely bright. I will ascend above the heights of the clouds. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap.
Gusto na niyang mag-ano lahat talaga kung may mas mataas pa. Gusto niyang mag-roll sa ulap kanina sa throne of God. Lahat ng heavens yata gusto niyang first, second, and third heaven. Ang mga ulap ay kadalasan pong ginagamit sa Biblia upang sabihin ang kaluwalhatian ng Diyos. Diyan po makikita, mababasa po natin na nakot dyan ay yung sa Mateo 24:30, mga gawa, Acts 1:9, on Apocalypse 1:7. So hinahangad ni Lucifer ang kaluwalhatian ng Diyos para sa kanyang sarili. Nabigo siyang kilalanin na ang kanyang kaluwalhatian, kagandahan ay nagmula sa nakasala at ay ang kanyang kaluwalhatian, kagandahan ay nagmula at nakasalalay sa Diyos. Hindi niya kinikilala Gusto niya siya lang. Hindi niya kinikilala ang Diyos. Sa kanyang makasalanang pagmamataas, the pride, nais ni Lucifer ang isang kaluwalhatian na magpapahanga at magpapasilaw sa lahat ng nilalang. Dazzling. Pag nakikita ka ng extremely bright, hindi mo siya talaga makita kasi masakit sa mata. Ganun ang gusto ng ni Lucifer. Parang apple of the eye. Siya dito, siya lang talaga yung magsha-shine. I will ascend above the heights of the clouds. Letter E, equality. Ang will ni Satan diyan, katumbas ng equality, ay I will be like the Most High. Ako ay magiging tulad ng pinakamataas. Nais niyang maging pantay sa Diyos at kunin ang lugar ng Diyos bilang may-ari at tagapamahala ng lahat. Nais niyang maging ganap na independent creature. Walang pananagutan sa sinuman. Amen? Yung pride na po natin, letter P is position, R, rule, and I is idolize, D is dazzling, E is equality, and katumbas ng 5 I wills is yung I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars, I will sit on the mount of the congregation, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Ipapasa ko mamaya sa group yung niya. Hindi ko ma-share dito kasi nasa isang phone ko, hindi na pwedeng mag-download, kailangan ng may bayad. So dahil sa social media fasting natin, because of this, hindi na ako maka-download. Nasa isang phone yung mga outline ko. So saan na tayo? Bago tayo dumako ay conclusion na tayo. Pero ang conclusion natin is 1 oras din. Bago tayo dumako sa conclusion, let's define the 2 types of pride. Anong mga ito? Dalawa po ang na-research ko about this. And i-check niyo po kung may mga pa kayo mamaya. Mag-share po kayo mamaya at hindi lahat po binababa sa akin ng Lord, at merong pong ng body of Christ para po ma-edify tayong lahat, ma-strengthen, lalo na sa mga insight nyo mamaya, natututo rin ang bawat isa. So yung types ng ng pride na na-research ko is, una is hubristic pride. Kasi kanina yung Greek word is hubris. So, hubristic pride, a false pride. Sabi niya, occurs when we experience pride in the absence of an eliciting event, or even for eliciting events that we did not achieve. So, during hubristic pride, we experience an inflated sense of self-esteem because we may not have achieved something but still feel pride. Ganon ang hubristic pride. Ikalawa is authentic pride, a positive emotion. Positive emotion is a positive emotion that occurs after a specific accomplishment. During authentic pride, people experience accurate feelings of self-worth and boast in self-esteem.
Kaya kaya laging sinasabi ng magulang natin, anak, I am so proud of you. Because of pride, Satan's fall. Dito bumagsak si Lucifer, naging Satan. So ang mapagmataas, the pride, mapagmataas. Pag yung authentic pride, example nito, pag nakapasa ka ng board exam, your family pride, proud of you. Pride of Manila, pinagmamalaki ng lungsod ng Maynila. Purpose ng authentic pride, to inspire others, to motivate others. A positive accomplishment. Although sinasabi na kabilang sa deadly sin, depende to sa paggagamit. Authentic pride, parang ano lang yan eh. Ang galit ba ay kasalanan o hindi? Parang ganyan din. Mayroong positive at negative side. Depende sa pagkagamit at depende sa pag-manage mo ng pride na yan, ng pride mo na yan. Bumubula ba yan? Yun. Mataas ang pride mo, lulusawin natin yan. Lulusawin ng Lord yan. Lulusawin ng pagmamahal at kababaang loob. Pag merong love, pag merong humility, humbleness, lulusawin ng pride yan. Lulusawin ng pride mo. Lulusawin ang pride mo pag mas malakas yung love at humility. Minsan tayo pag may mga kausap tayo na naasar tayo kasi ang humble niya eh. Di man lang sumasagot, parang tinitest natin sila minsan. Walang reklamo kahit anong gawin mo dahil alam niya i-handle yung emotion niya eh. At mas mataas si Lord kaysa sa pride niya. Kaya be humble, kailangan mo ang Panginoon at ang iba. Pray and serve. So humility, love, yan yung magpapatunaw ng pride mo. Hashtag pride is your greatest enemy. But humility is your greatest friend. Ang ganda nito. Pride is your greatest enemy, but humility is your greatest friend. Sino dito ang may mga kaibigan na humble? Baka may hambog yan na. Check natin. Pride is the great sin. It is the devil's most effective and destructive tool. Ginagamit ito ng enemy. Kaya mag-ingat po tayo kung ikaw na in-insert sa iyo ang pride. Tayo sa Lord. Humble. Emotional problems ang tinitira nito. Gagamitin ni Satan ito para bumagsak ka rin. Kasi dito siya pumagsak pride. Bumagsak si Satan. Romans 15:17-19. Sino pong gustong magbasa? Romans 15:17-19. Romans 15:17-19. Iniwan po bago tayo magtapos. Malapit na po. Romans 15:17-19. Yes po. Salamat sa Lord. Opo. Lang po. Ano po sabi dyan? Sabi Shout po out dito, po about it. Sige po. Romans, Kuya Robert, Kuya Joel 17. 15 Romans 15 po ba? Opo, Romans 15:17-19. Sabi po Chapter dito 15. sa Romans 15:17-19, kaya't sa pakikiisa kay Kristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Verse 18, wala akong pinapangahasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Verse 19, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico,
ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Romans 15:17-19. Wala tayong maipagmamalaki. Maaring tanong tayo minsan kung ano ang pinakamadalas nating nararanasan na problema sa ating sarili, sa pamilya, sa congregation. Sa congregation, disunity, walang unity, nagkakakampi-kampi, nagkakabahabahagi. Pero ang cause lang niyan is pride. Dahil sa pride. Ang mataas ang dahilan. Ang pagmamataas ang dahilan upang mailagay natin ang sarili sa trono. Sa halip na si Kristo na ang tagapagligtas, imbis na kumanta ka na imbis na sasabihin mo si Jesus is the way, the truth, and the life, sasabihin mo na I am, yung literal na ikaw na yung tagapagligtas, hindi na si Jesus. Pag pride. Ang pagmamataas ay nagiging dahilan upang hindi natin pag-aari ang ating kasalanan o masira ito at ang pinsalang dulot nito. Minsan sa natin, sarili, tapos sa mga natin, simbahan, sa family, dahil sa pride. Pinipigilan tayo ng pagmamataas sa paghingi ng tawad sa mga nasaktan natin. Bahala ka na dyan. Matanda ka na, hindi ka na nagpatawad because of pride. Pride ang nagpapapigil sa paghingi ng tawad. Pinipigilan tayo ng pagmamataas, pride natin, mula sa tunay na pagsisisi at panunumbalik, pagpapanumbalik ng Biblia. Ang pagmamataas ay nakakamatay sa ating personal, especially sa spiritual na buhay at sa buhay na atin ngayon, lalo na sa mga mga life group natin, because of pride, boom, nasira. Ang kapalaluan ay kasing tanda ng pagbagsak ni Satanas. At isa pa rin sa kanyang mga paboritong kasangkapan. Ang sabi niya sa Kawikaan 16:18, Kawikaan 16:18, sabi diyan, ang kapalaluan ay nauna sa pagkawasak at ang pagmamataas na espiritu ay nauna sa pagkahulog. Ang nagmamataas ay siyang ibinababa at binabagsak ng Panginoon. Ngunit ang nagpapakababa, may humbleness, may humility, ay siyang itinataas ng Diyos. So sa 1 Pedro 5:8, anong sabi diyan? Gayon din naman kayong mga kabataan, pasakop kayo sa nakakatanda, o kayong lahat ay nagpapasakop sa isa't isa at mga bihis ng pagpapakumbaba, sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Magpakababa nga kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayong itaas niya sa takdang panahon. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin. Cast out to Jesus, to the Lord, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. He cares for us. He cares for you. Maging matino, maging mapagbantay po tayo, mga kapatid, sapagkat ang inyong kalaban na dyablo na parang liyong umuungal ay gumagala na naghanap ng kanyang masisila. Ganun ang kaaway. Kaya maging magpagmatsyag po tayo. Sa isip pa lang, i-cash out mo na, i-deliverance mo na yung mga false thoughts na yan. Ever, doon pa lang talaga, si Satan is rebelled against God. He has been waging war against him. His angels, his people, itong
will ni Satan is all about rebellion. Pero yung will ni God is the promises sa Old Testament. Tapos makikita pa natin yung will ni Jesus. Tapos yung 7 I.Ms niya. So, 5 wills of Satan, kanina nabanggit po natin. Yung passage na yan is statement, reveal Satan's sinful nature. Mababasa natin yan, yung rebellion niya, yung disobedience niya, his self-sufficiency, his pride, his self-exaltation, and his all-encompassing pride and arrogance. For Satan, it's all about him and nothing about God. Siya lang, ako. Sabi ni John Milton sa kanyang epic poem, Paradise Lost expounded on the sinful nature of Satan's heart using poetic license. Although not biblical words, Milton certainly describes Satan's intent and desire when he quotes na Satan as saying, sabi ni Milton, Satan as saying, better to reign in hell than serve in heaven. Grabe, better reign in hell than serve in heaven. Tayo naman, better reign in heaven than serve in hell. Natin, baliktarin natin. So 5 wills of God, meron dyan. Kung merong will si Satan, meron dong will si God. Sabi niya, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. I will take you to me for a people. Mababasa po natin yan sa Exodus 6:18. I will be to you a God. I will bring you into the land. I will give it to you for a heritage. Yung 5 will of Satan was sinful and brought death. Pero yung will ni God is give us hope and comfort. And syempre sa New Testament, andyan si Jesus. Meron rin siyang will. Yung 7 will of Jesus. And 7 is 7 I.M. of Jesus Christ. Yung 7 will niya, kabilang dyan is, I will make you fishers of men. I will give you rest. I will keep you. Ganda na ma-meditate nito. Pag ina-atake tayo ng Lord, ganito i-declare natin. I will make you fishers of men. I will give you rest, sabi ng Lord, mga promises niya. I will keep you. I will love you. I will do what you ask in my name. Grabe. I will come again and see you again. I will send the Holy Spirit to you. Praise God. Yung 7 I.Ms niya, syempre, natin yan. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate for the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Opo, merong isang spiritual na digmaan na naggagalit. Si Satanas yun. Kung ka sa Panginoon, lumalalim ka sa Panginoon, andyan rin siya aatake sa'yo. Si Satanas ay patuloy na nagre-rebelde laban sa kanyang lumikha. At ito ay palaging kanyang pagnanais na tuksuhin ka at linlangin ka. Kaya mag-ingat ka at mapagmatsyag, ngunit huwag bigyan si Satanas ng higit na kapangyarihan kaysa kanya. Tandaan, mas dakila ang banal na espiritu kaysa sa sanlibutan na nagro-rule, which is Satan. The Holy Spirit give to us. Andyan ang Holy Spirit sa iyong katawan. Dahil ang our body is the temple of the Holy Spirit. Pag kinoconvict ka na ng Holy Spirit na ibaba yung pride mo, sumunod. Huwag mong pabulain o pataasin pa ang pride mo na yan. So mamaya ang dami yung mga testimony, pride, yung kung na-atake kayo ng pride, pwedeng i-testify kung paano nyo na-overcome yan. Gayon din, tandaan na ang kapangyarihan ni Satanas ay limitado. Limited lang po ang kapangyarihan ni Satanas. Maari lamang niyang gawin maari lang gawin niya yung specific place, pero hindi siya as in na parang kay Diyos, parang si God na
overall. Si Satan is limited yung ano niya, yung kapangyarihan niya. 2 Corinthians 4:4 yan, habang si Satan ay tinatawag na Diyos ng mundong ito at ang prinsipe ng mundong ito, John 12:31. Siya ay isang maliit na G, yung God, at isang maliit na P na prinsipe, si Satan. At ang ating Panginoon ay tagapagligtas na si Hesus Kristo ay ang makapangyarihang Diyos ng lahat ng nilikha, ang naghaharing-hari sa lahat ng mga hari at prinsipe. Jeremiah 32:27, narito ako, ang Panginoon. Narito ako ang Panginoon, sabi, ang Diyos ng lahat ng laman. 1 Timothy 6:15, si Jesus ay ang mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at mga Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos at siya ang may makapangyarihan sa lahat ng bagay. Psalm 89:1, ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin. Ang mundo at ang buong kabuuan nito, iyong itinatag. Lumapit si Jesus at nagsalita sa kanila. Nagsabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya walang puwang si Satan sa atin, lalo-lalo sa ating mga lingkod ng Diyos. So doon po nagtatapos ang ating talakayin ngayon. Bago yan, awitan muna natin ang Panginoon bago tayo mag-pray. Praise God. Nandiyan pa buwa kayo mga kapatid. Anyone to unmute? Yan, praise God. Amen. Yon, praise Jesus. There must be more than this, O breath of God, we thee. There must be more than this, Spirit of God, we wait for you. Fill us, we pray. Fill us in you, we pray. Show me falling to play a passion for your name, Spirit of God, all in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Show me running to play a passion for your name, Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Come like a rushing wind, so that's the power from on high. Now set the captives free. Let this abandon to your praise. Lord, have you fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, burning to flame. A passion for your name, Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, burning to flame. Passion for your name,
Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Stir in our hearts, Lord. Stir up in our hearts. Stir up in our hearts. A passion for your name. In our hearts, Lord. Stir up in our hearts. Stir up in our hearts. A passion for your name. Consuming fire, falling to play. A passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way. Thank you, Jesus. Your ways are higher than mine. Your thoughts are deeper than all. Your love is richer than gold. Your plans are greater than all. All I can do is to bow unto you. All I can do is to lift my hand and say to you, Lord, I surrender, I surrender, I surrender, Lord.